First game ko, MPL Season 7. Kalaban namin, Aura. Pwede ka na, Kel. Pre, game na to. Oheb dito, dealing a lot of damage. Oheb, kinain yung shark attack. That's all, triple kill. Para kay Oheb. Hindi naman sa akin nakaban, parang first game ko lang. Excited ako. If you go back to before Season 7, everyone was thinking Blacklist was gonna be last place. Kasi absolutely no one expected Blacklist to make it out, not to even make it to the playoffs. But we did, and the champion. Nung represent ko yung country sa C-Ball, happy syempre. Pero at the same time, pressured ako since 3 world champions yung kasama ko. Like, parang gusto kong pantayan din yung level nila sa gagawin ko in-game. Ayoko nung bare minimum. Uy! The engagements that I saw sa mga platforms, I haven't seen that huge of an engagement. Marami nang nag-add sa akin sa FB, tas mga nag-chat. Nakikita ko yung mga gameplays ko sa YouTube. Ayaw kong panoorin kasi nakaka-cringe ako. Di ako sanay na panoorin yung sarili. Mula sa Blacklist International, si O dito, nanggigigil na. Naiya ako kasi sa kapil ko, di naman ako ganun kasikat. Meron silang mall appearance, ganyan, sa isang show match. Tapos, ewan ko ba sa mga bagets, bakit sila CR ng CR? CR. Madalas malapit ng CR. CR ba? Tapos, kailangan nila ng sobrang daming bouncer. Kasi pinagkakaguluhan. Alam mo yung kakalabas lang yan ng cubicle, pwede po magpa-picture. Sabi ko, grabe ang dami nilang fans. Kasi talagang pinagkakaguluhan sila doon. Na gusto nila magka-picture, ganyan. And then, when I finally saw them play live on an on-site event, and then like the people were like totally crazy about the players, napapangiti na lang ako eh. Those kind of fans would only be seen sa mga basketball tournaments. Pag yung crowd, yung nag-cheer ka ng crowd, mas nakaka-excite maglaro. Gusto ko yung hype talaga eh. Yung mga sumisigaw yung crowd, mas nakaka-excite talunin yung kalaban. Pero yung feeling, nung feeling ko nagkaroon na ng may mga taong nakakilala na sa akin, siguro naging conscious ako sa sarili. Like, siguro natakot ako sa sasabihin sa akin ng ibang tao. At some point, pinaka-memorable na interactions ko with the fans is kapag nag-message sila sa akin, then nakita ko sa message request ko, nababasa ko na thank you daw kasi na I made their day, ganon. Then kapag may problema daw sila sa house or sa school, pag nagla-live ako, natutuwa daw sila, like nakakalimutan daw nila yung mga problems din nila. I somehow saw it, you know. I saw that there was a movement, there was something that was brewing. I knew it was gonna get big. It hit me na, wow, parang esports athletes in the Philippines can actually be like rock stars. Yung kung ano ako, ganoon pa rin ako sa dati. Gusto kong ipakita kung ano ako eh. Ayokong magpakitang tao. Ngayon, hindi na ako na-conscious kasi na-realize ko na it's not the looks na minamahal ng mga tao. It's the heart and soul.